Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Magkulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Hello! Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Sino-sino ba yung mga bulilit na yan? Tama! Kayo ang mga bulilit. At welcome sa ating panibagong lesson ngayong araw na ito. Nakangiti ka ba? Dapat nakangiti ha, dahil ang batang nakangiti ay handa lagi at nagiging bukas ang isipan sa mas maraming matututunan. O kaya, ngiti na! Ngiti na! Ayan, very good. At sa ating lesson ngayon, ay dapat i-ready ninyo ang inyong mga sarili. Okay? So bago tayo magsimula, kunin muna ang papel at ang lapis. Kung nandyan na ang lapis at papel ninyo sa inyong tabi, very good yan. Yung mga hindi pa na ilalagay ang lapis at papel sa kani-kanilang mga tabi, bibigyan ko kayo ng kaunting oras. Hihintayin namin kayo. Ayan, very good. Andyan na ang papel at ang lapis. Okay, pero bago tayo magsimula, meron tayong mga konting exercise. O nag-e-exercise pa ba kayo, mga bata? Baka hindi na kayo nag-e-exercise. Baka mga daliri na lang na e-exercise, kaka-games sa cellphone o kaya sa tablet or sa computer. Nako, bawas-bawasan yun. Kailangan yun ng physical exercise. Ano ba yung physical exercise? Yan. So, ngayong araw, mag-exercise tayo. Kahit saang lugar ka naroroon, pakinggan mong maigi ang ating exercise. Okay? Ready na? Ready ka na ba? Ready ka na ba? Ready ka na ba? Okay, unang exercise natin ay itaas ang dalawang kamay, ang kaliwa at ang kanan. Itaas. Itaas pa. Itaas pa. Ayan, very good. At stretch. Stretch. Tumingkayad. Gamitin ang mga paa, tumingkayad. Stretch. Okay, mahusay yan na pamamaraan ng stretching. Another ay arms forward. Okay? Dalawang kamay ay naka-forward at yung isa ay yung kaliwa mo ay dadalhin papunta sa kanan. Yan. Stretch mo, stretch.
hahawakan mo yung siko mo. Very good. Pupunta naman tayo sa kaliwa. Okay, yung kanang kamay ay pupunta sa kaliwang bahagi at hahawakan ng kaliwang kamay ang siko. Yan, para ma-stretch ang kamay. Bibilang tayo ng 1, 2, 3. Yan ang stretching sa kamay. Okay, yun namang ulo natin. Titingin tayo muna sa kaliwa, sa harap, sa kanan, sa taas, at sa baba. Ulitin natin ha. Ang ating ulo ay ipapaling sa kaliwa, sa harap, sa kanan, sa taas, at sa baba. Very good. Ngayon, mas gagalawin pa natin yung ulo natin. Okay, paiikutin natin. Pero hindi iikot hanggang likod ha. Baka naman na maiba yung pwesto ng inyong ulo. Okay, ganito lang. Simple lang. Iikot ang ulo pakaliwa. Iikot ng dahan-dahan pakanan hanggang sa makarating sa harapan. Ulit. Iikot ang ulo pakaliwa. Papunta sa kanan dahan-dahan hanggang sa makarating sa harapan. Okay. Sarap ng pakiramdam, ano? Ganyan ang stretching. Okay, so ready na kayo sa inyong pag-exercise. Titingnan ko nga, talon nga kayo ng 5 ulit. Pagbilang kong 3, tatalon kayo ng 5 ulit. Okay? 1, 2, 3, talon! 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay! Nakakasunod kayo sa instruction ni Teacher Jo. Ulit? Sige. Yung ibang hindi nakasabay, uulitin natin ang 5 ulit na pagtalon. Pagbilang ko ng 3, tatalon kayo ng 5 ulit. Okay? 1, 2, 3, talon! 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay na mga bata. Ayan. Diba pinagpawisan kayo ng kaunti? Very good. Okay, ang susunod naman ninyong gagawin ay marcha. Sino ang marunong magmarcha dito? Aba, ginagaya na ako, mahusay magmarcha. Diba parang mga sundalo, nakakapagmarcha sila? Hanapin muna ang kaliwa. Nasaan ba ang kaliwa? Ang kaliwa ko ay ito. Ikaw, nasaan ang kaliwa mo? Ayan, sa iyong kaliwa, yan magsisimula ang pagtaas ng paa, susundan ng kanan. Sabay-sabay tayo. Pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3, marcha! Kaliwa, 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 kanan, kaliwa, 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 kanan, kaliwa. Yan! Mahusay na pag-march. Tama na yung pagmamarcha ninyo. Very good. At ang panghuli nating exercise ay jumping jack. Alam niyo ba yung jumping jack? Ganun. Okay. Kayo ay tatalon ng 5 ulit. Jumping jack. Pagbilang ko ng 3, kayo ay magja-jumping jack. Ready na? Parang hindi pa. Pakinggan ko nga. Ayun! Ready na sila. 1, 2, 3, jumping jack! 1, 2, 3, 4, 5. Very good! Yan! Pinawisan na ang mga bata. Hingi kayo ng pamunas ng pawis sa inyong mga kasama sa bahay.
Punas muna, tapos inom ng tubig. At sa ating pagbabalik, magsisimula na tayo sa ating lesson. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro. Magandang araw mga bata! Kumusta ba kayo sa inyong blended learning? Naiinip na ba? Namimiss mo na ba ang pumasok sa school? Nako, kailangan muna nating magtiis-tiis at magpatuloy sa ating blended learning. Tamang-tama, ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay tungkol sa paaralan. Babasahin natin ang isang article na pinamagatang Ang Sarili Naming Paaralan. Kung nakakabasa ka na, maaari kang sumunod sa akin. Kung hindi pa, pakinggan mo na lamang ang aking tinig. Ang paaralan ay maituturing na ating pangalawang tahanan. Sa araling ito, matututunan mo ang mga batayang impormasyon tungkol sa inyong paaralan. Ang paaralan ay isang lugar kung saan ang mga mag-aaral na tulad mo ay nag-aaral. Dito ay matututunan mong magbasa, magsulat at magbilang. Tinuturuan ka rin dito ng mga bagong kaalaman tungkol sa iyong paligid. Sa paaralan ka huhubugin upang maging mas mabuting bata. Ang paaralan ay may iba't ibang bahagi. Kung na-miss mo na ang iyong paaralan, halika, pumasok tayo sa ating paaralan at magkaroon tayo ng virtual tour. Sa silid-aralan, tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral na kagaya mo. Na-miss mo ba ang silid-aralan mo? Ito naman ang silid-aklatan. Dito makikita ang mga aklat at iba pang babasahin. Dito nagbabasa ang mga mag-aaral. Sa susunod nating pupuntahan, palagay ko, paborito mo itong lugar. Sa palaruan. Ito ay isang bahagi ng paaralan kung saan pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Narito naman ang kantina. Dito kayo kumakain ng inyong pagkain tuwing recess. Kapag masama ang inyong pakiramdam, saan kayo pumupunta? Tama, sa klinika. Dito ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sumasama ang pakiramdam. At panghuli, sa palikuran, banyo o comfort room. Diyan naman umiihi at dumudumi ang mga batang mag-aaral. Mayroong hiwalay na palikuran na panlalaki at pambabae. Kids, kunin na ang inyong lapis at papel at ihanda ang sarili para sa ating gawain sa pagkatuto. Hihintayin ko kayo. Isulat ang inyong sagot sa inyong papel. Unang tanong. Dito, nag-aaral at tinuturuan ang mga mag-aaral. Sa lugar na ito, nag-aaral at tinuturuan ang mga mag-aaral.
Saan kaya iyon sa bahagi ng paaralan na ating natutunan kanina? Dito nag-aaral at tinuturuan ang mga mag-aaral. Kung ang sagot mo ay silid-aralan, ikaw ay tama. Ikalawa, dito ay pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Dito ay pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. San kaya yun? San kaya pwedeng maglaro ang mga mag-aaral na kagaya mo? Naisip mo na ba ang sagot? Tama! Palaruan. Very good! Sa lugar na ito naman, umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Saan kaya? Umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay palikuran, tama ka! Very good! Kaapat, dito ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sasama ang kanilang pakiramdam. Dito ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sasama ang kanilang pakiramdam. Saan kaya yon? Tama! Klinika! At ikalima, dito kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Dito kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Saan daw yon? Very good! Tama ang iyong sagot, sa kantina. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o notebook. Una, niyaya ka ng iyong kaklase na si Jessa na kumain habang recess. Niyaya ka ng iyong kaklase na si Jessa na kumain habang recess. Saang bahagi ng paaralan kayo pupunta? Letter A, palikuran. Letter B, klinika. Letter C, kantina. O letter D, silid-aralan. Letter A, palikuran. Letter B, klinika. Letter C, kantina. O letter D, silid-aralan. Saan bahagi ng paaralan kumakain ang mga mag-aaral? Kung ang sagot mo ay letter C, kantina, ikaw ay tama. Ikalawa, ito ay isang lugar kung saan natututong magbasa, magsulat at magbilang ang mga mag-aaral na tulad mo. Ito ay isang lugar kung saan natututong magbasa, magsulat at magbilang ang mga mag-aaral na tulad mo. Saan kaya ito? Letter A, simbahan. Letter B, paaralan. Letter C, palaruan. O letter D, palengke. Letter A, simbahan. Letter B, paaralan. Letter C, palaruan. O letter D, palengke. Kung ang sagot mo ay letter B, paaralan, ikaw ay tama.
Nais mong magbasa at magsaliksik. Saang bahagi ng paaralan ka pupunta? Nais mong magbasa at magsaliksik. Saang bahagi ng paaralan ka pupunta? A. Silid tulugan. B. Silid dasalan. C. Silid aralan. O letter D. Silid aklatan. Nais mong magbasa at magsaliksik, saang bahagi ng paaralan ka pupunta? A. Silid tulugan. B. Silid dasalan. Letter C. Silid aralan. O letter D. Silid aklatan. Kung ang sagot mo ay letter D, silid aklatan, ikaw ay tama. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hello! Welcome back sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako ulit si Coach Miko, kasama ang ating pianist si Kuya Josh. Are you ready to sing today? Okay, before we sing our song today, let's do a little bit of vocal warm-ups. Are you ready? Sing with me. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. And higher. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. Last one. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go lower. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1, and lower. 1, 2, 3, 2, 1. Very good! Now that we're done with our warm-ups, let's sing our song, He's Got the Whole World in His Hands. We have 4 lines to sing today. Let's sing. He's got the whole world in His hands. Your turn. Next line. He's got the whole world in His hands. Third line. He's got the whole world in His hands. And last, He's got the whole world in His hands. Very good! That was short and easy, right? Now, it's time to sing from the top. Let's go! He's got the whole world in His hands. 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 Very good! Narinig niyo na ba ang Eskwela theme song? Tara, samahan niyo akong aralin ito. Kasama natin si Kuya Josh on the piano. Let's go! Okay, part 1, line 1. Halina, halina, matuto sa eskwela. Wika at
line 2. Halina, halina, matuto sa eskwela, singing at matematika. Your turn. Good job! Ngayon, kantahin natin ang line 1 and 2. Ready? Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Very good! Ngayon, magpunta tayo sa part 2, line 1. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong hinaharappan. Your turn. Next line. Kulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Naman. Very good. Next line. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Next line. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Very good! Let's sing the entire part 2. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong hinaharapan, makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Very good! Ngayon, alam na natin ang Eskwela theme song. Let's sing it from the top! Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya.
nag-enjoy kayong umawit dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Thanks, Kuya Josh! Ako ulit si Coach Miko at hanggang sa muling pag-aawitan. Paalam! Nagbabalik ang ating Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kumusta ba kayo, kids? Sana ay maayos pa rin kayo sa inyong mga tahanan at very happy sa inyong blended learning. Salamat, kids, sa inyong pagtutok dito sa ating online lesson. Sa pagkakataong ito, ang ating pag-aaralan naman ay ang halaga ng aming paaralan. Babasahin ko ang aralin. Kung kaya mong makabasa, ay sumunod ka sa akin. Kung hindi pa, ay pakinggan ang aking sasabihin. Mahalaga ang paaralan dahil dito tayo natututo ng iba't ibang kaalaman at nahuhubog upang maging mabuting mamamayan. Sa aralin na ito, matutuklasan mo ang kahalagahan ng paaralan. Dito natin natututunan ang iba't ibang aralin tulad ng pagsusulat, pagbabasa, matematika, kalusugan at agham. Sa paaralan din natin matututuhan ang magandang asal at mabuting pag-uugali. Dito rin tayo magkakaroon ng mga kaibigan. Mahalaga ang pag-aaral upang tayo'y lumaking mabuti at kapaki-pakinabang na mamamayan. Mahalaga ito para sa pag-unlad ng ating kinabukasan. Para sa ating gawaing pagkatuto, isulat ang salitang tama kung tama ang pangungusap at kung mali naman, mali ang iyong isusulat sa iyong kwaderno. Babasahin ko ang ilang mga pahayag at isusulat mo sa iyong kwaderno kung ito ay tama o mali. Unang tanong. Ang paaralan ay mahalaga upang marami tayong matutunang mga aralin. Ang paaralan ay mahalaga upang marami tayong matutunang mga aralin. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay tama. Ikalawa, sa paaralan, hindi tayo magkakaroon ng iba pang mga kaibigan. Tama ba yan o mali? Kung ang sagot mo ay mali, ikaw ay tama. Dahil sa paaralan, nagkakaroon tayo ng mas maraming mga kaibigan, di ba? Sa pamamagitan ng ating mga kaklase. Ikatlo, sa paaralan din natin matututunan ang pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa-tao at pakikipagtulungan. Kung ang sagot mo ay tama, tama ka. Ikaapat, ang bawat bata ay dapat na nag-aaral sa paaralan. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, tama ka. Ang bawat bata ay dapat nag-aaral sa paaralan. Kagaya ninyo, kahit na kayo ay malayo sa school dahil sa blended or online learning, kayo pa rin ay nag-aaral sa ilalim ng panuntunan ng paaralan. Ikalima,
Ang mga natututuhan sa paaralan ay magagamit ng isang bata hanggang sa kanyang paglaki. Ang mga natututunan sa paaralan ay magagamit ng isang bata hanggang sa kanyang paglaki. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay very good. Tama ang iyong sagot. Sa ating gawaing pagkatuto, basahin at unawain ang mga sitwasyon. Lagyan ng happy face ang patlang kung ito ay tamang gawain ng isang mag-aaral at sad face naman kung hindi. Muli, isusulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Mag-iisip tayo, kids. Happy face ba kung tama ang pahayag na aking babasahin o sad face naman kung hindi? Iguguhit ang inyong sagot sa papel o kaya sa kwaderno. Una, ayaw pumasok ni Josh sa paaralan. Ayaw pumasok ni Josh sa paaralan. Happy face ba o sad face? Ayaw pumasok ni Josh sa paaralan. Kung ang sagot mo ay sad face, dahil ito ay mali, ikaw ay tama. Ikalawa, si Patricia ay laging nakikinig sa kaniyang guro. Si Patricia ay laging nakikinig sa kaniyang guro. Ito ba ay happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama. Ikatlo, si Lito ay mahilig magbasa ng mga aralin. Si Lito ay mahilig magbasa ng mga aralin. Happy face ba yan o sad face? Kung ikaw ay napa-happy face, ako rin ay na-happy face kasi ikaw ay tama. Ikaapat, hindi ginagawa ni Hana ang kaniyang mga takdang aralin. Hindi ginagawa ni Hana ang kaniyang mga takdang aralin. Ito ba ay happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, ikaw ay tama. Dapat ginagawa ang mga takdang aralin dahil makakatulong yan para mas maintindihan mo ang lesson o gawain sa iyong paaralan. At ikalima, nagpapatulong si Nika sa kaniyang guro upang maunawaan ang mga aralin. Nagpapatulong si Nika sa kaniyang guro upang maunawaan ang mga aralin. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay laging yung tatandaan, kids, ha? Kung may mga bagay kayo na hindi naiintindihan, maaring magtanong. Magtanong sa mga guro, magtanong din sa mga guro ninyo sa inyong tahanan, kagaya ni tatay, nanay, ate, kuya, lolo, lola, pinsan, o kaya ng mga kasama sa bahay. Kaya ang sagot ay happy face. Very good. May iba't ibang alituntunin na dapat nating sundin sa loob at labas ng ating paaralan. At sa araling ito, matutukoy mo ang mga alituntunin sa silid-aralan at sa paaralan. Kahit na tayo ay nasa labas pa ng mga paaralan ngayon para sa safety purposes, habang kayo ay nasa inyong online at blended learning, maganda rin na matutunan natin at matandaan ang mga alituntunin sa loob ng paaralan.
Tulad sa ating tahanan, syempre may mga alituntunin din tayong kailangang sundin sa paaralan. At ang mga ito ay binuo para mapanatili ang kaayusan sa paaralan. Para sa mabuting pag-aaral, karaniwang dapat sundin sa isang silid-aralan ang mga sumusunod. Pagsunod sa mga itinakdang oras tulad ng pagpasok at reses. Pakikibahagi sa mga aralin at talakayan. Pagtupad sa iniatas na gawain. Pagpapanatili sa katahimikan. At pagpapaalam kung lalabas ng klase. Sa loob o labas ng silid-aralan, karaniwang alituntunin sa isang paaralan ang mga sumusunod. Pagpapakita ng kagandahang asal. Paano ba yun? Pagiging magalang, pagsabi ng po at opo, pagiging maayos sa pakikitungo sa mga kaklase. Siyempre, pagsusuot ng angkop na uniforme o uniform sa school. At pagpapanatili ng kalinisan. Sa paanong paraan? Dapat ang inyong mga basura ay itinatapon sa tamang basurahan. Ang mga alituntunin na ito ay dapat sundin para mapanatili ang kaayusan sa ating paaralan. Para sa ating gawaing pagkatuto, sa inyong papel isulat ang salitang opo kung ang pangungusap ay alinsunod sa alituntunin sa loob ng silid-aralan at hindi po kung ito ay hindi alinsunod sa alituntunin sa loob ng silid-aralan. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno o papel. Unang tanong, kumakain si Jeff sa itinakdang oras ng recess. Kumakain si Jeff sa itinakdang oras ng recess. Opo o hindi po? Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay opo, ikaw ay tama. Kids, tandaan ninyo na ang pagkain dapat ay ginagawa sa takdang oras. Ikalawa, nakikipagkwentuhan si Nena habang nagtuturo ang kanilang guro. Nakikipagkwentuhan si Nena habang nagtuturo ang kanilang guro. Opo o hindi po? Kung ang sagot mo ay hindi po, tama ka. Dahil ang pakikipagkwentuhan ay may oras. At sa panahon na nagtuturo ang inyong guro, dapat kayo ay nakafocus para mas maiintindihan ninyo ang lesson. Ikatlo, lumabas si Erica sa silid-aralan nang walang pahintulot ng kanilang guro. Lumabas si Erica sa silid-aralan nang walang pahintulot ng kanilang guro. Opo o hindi po? Kung ang sagot mo ay hindi po, tama. Hindi dapat lumalabas sa silid-aralan nang walang pahintulot ng guro ang isang mag-aaral. Ikaapat, hindi ginawa ni Andre ang kanilang takdang aralin. Hindi ginawa ni Andre ang kanilang takdang aralin. Opo o hindi po? Kung ang sagot mo ay hindi po, tama ka. Tama ang iyong sagot dahil ang mga takdang aralin ay dapat ginagawa dahil yan ay para makatulong sa inyo na mas maintindihan ninyo yung mga lesson na itinuro ng inyong guro. Kaya kids, laging gagawa ng takdang aralin at assignment ha! Ikalima, nakikilahok si Marie tuwing oras ng talakayan. Nakikilahok si Marie tuwing oras ng talakayan.
Opo o hindi po? Kung ang sagot mo ay opo, ikaw ay tama. Dapat na nakikilahok o nagre-recite kapag tinanong ng teacher sa oras ng talakayan. Diyan kasi malalaman ng inyong guro kung kayo ay natututo at interesado sa kanyang mga lesson. Very good kayo, kids! Kids, iguhit ang happy face kung tama ang aking babasahin at sad face naman kung sa palagay mo ay mali kung mali ang binasang gawain. Una, sisipain ang papel palayo. Sisipain ang papel palayo. Happy face ba yan o sad face? Sisipain ang papel palayo. Kung ang sagot mo ay sad face, tama ka. Dahil dapat, imbis na sipain, dadamputin ang papel at itatapon sa tamang basurahan. Pangalawa, babatiin ang guro ng magandang araw. Babatiin ang guro ng magandang araw. Happy face ba o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face din ako sa iyo dahil tama ang iyong gagawin. Babatiin ang guro imbis na dediretso ka lang ng lakad. Ikatlo, tutulong sa paglilinis ng paaralan. Tutulong sa paglilinis ng paaralan. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama. Ika-4, ibobotones ang uniforme. Ibobotones ang uniforme. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama dahil hindi dapat hahayaang nakabukas lamang ang inyong uniforme. Ika-5, sa oras na lumabas ang guro, lalabas ng silid-aralan at maglalaro. Sa oras na lumabas ang guro, lalabas ng silid-aralan at maglalaro. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, ikaw ay tama. Kasi bilang mga mag-aaral, kailangan ninyong hintayin makabalik ang guro at manatili sa loob ng silid-aralan ng tahimik. Okay? Ang dami nating natutunan, kids, sa araw na ito sa ating aralin sa Araling Panlipunan. At ang ating pinag-aralan ay patungkol sa ating paaralan. Muli nating nasilayan sa pamamagitan ng ating online tour ang iba't ibang bahagi ng paaralan. Muli nating kinilala ang mga tao na bumubuo ng ating paaralan katulad ng tindera at tindero, guro, punong guro, janitor, librarian, nurse at doktor, guwardiya, at ang mga nagluluto ng pagkain na naniniguro na malinis at masustansya ang mga makakain ng mga mag-aaral tuwing reses. At syempre, ang mga mag-aaral. Ilan pa sa ating natutunan ay ang kahalagahan ng paaralan dahil dito natin natututunan ang iba't ibang aralin
gaya ng pagsusulat, pagbabasa, matematika, kalusugan at agham. Isa pa sa ating natutunan, syempre ay ang iba't ibang alituntunin na dapat sundin sa loob at labas ng paaralan. Dito tinukoy natin ang mga alituntunin para mapanatili ang kaayusan sa loob ng paaralan. O di ba? Ang dami nating natutunan sa araw na ito. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Kids, na-enjoy niyo ba yung lesson natin ngayong araw na to? Ang dami nating mga ginawang ehersisyo, ano? May physical exercise, may mind exercise, at syempre, merong skill sa pagsusulat at pagbabasa. Kailangan natin lagi nagpa-practice araw-araw at yan ang dahilan kung bakit araw-araw tayo pumapasok sa eskwelahan. 'Di ba? Pumapasok tayo sa eskwelahan tuwing araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, at Biyernes. Ulitin nga natin. Tuwing Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, at Biyernes. Very good. Yan ang araw kung kailan tayo pumapasok. At huwag na huwag kayong mawawala ng gana sa pag-aaral dahil sa pag-aaral ninyo at sa mga panahon na yan, kayo ay natututo ng mga bagong skill. At hindi nyo napapansin, bumibilis na kayong magbasa, bumibilis ng magsulat, at nagiging maayos na ang inyong pakikipag-usap sa kapwa. Yan ang buti ng pag-aaral, kaya kahit nasa bahay, marami pa ring natututunan. Sabi nga sa Bible, sa Proverbs 19:20, listen to advice and accept discipline, and at the end, you will be counted among the wise. Listen to advice and accept discipline, and at the end, you will be counted among the wise. Dito sa eskwela, yan ang panalangin namin para sa inyo mga bata. Sa inyong pag-edad, sa inyong paglaki, ay mas maging malawak ang karunungan ninyo, hindi lamang sa mga natututunan sa paaralan, kundi yung nagkakaroon kayo ng araling pambuhay o life skills o life lesson. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro dito sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Eskwela Online